Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayon din. Mga kapatid, sa pasimula ng ating pagdiriwang ng banal na misa ngayong ikalawang araw ng ating nobenaryo, aminin natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong makapiling ka ng mga nagdarasal at pakundangan kay Santa Cecilia na aming katuwang, paunlakan mong dinggin ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ay ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karneng baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot at higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksihan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginagawa sa kanyang 7 anak. Hanggang sa mga ito'y mamatay sa loob lamang ng 1 oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob, kahit na siya'y babae, kasintapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako ang nagbigay ng iba't ibang sangkap sa inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahang loob, ay ibabalik niyang muli ang kanyang hininga at buhay, yamang hindi ninyo inalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan." Sa pandinig ni Antioco, ang pangungusap na ito, ang ina ay isang paglaki sa kanya. Kaya't sinikap niyang mahimok ang bunsong anak na babae na talikdan ang kanyang relihiyon. Ipinangako niya na payayamanin siya at patatanyagin. Pagkakalooban pa na isang mataas na tungkulin at ituturing na isang kaibigan ng hari. Subalit, hindi siya inintindi ng anak, kaya't nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan nito ang kanyang anak, kung gusto pa niyang ito'y mabuhay, sa tahimik na hari, sa kahihimok sa hari. Napahinuhod ang ina na kausapin ang anak, bilang pag-uyam na malupit na hari. Dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito ng sariling wika. "Anak, mahabag ka sa iyong ina, na siyam na buwang nagdala sa kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinag-aral at inaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mong ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos, tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan, upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila." Hindi pa man natatapos magsalita ang ina, sinabi ng anak, "Ano pa iyong hinihintay, Haring Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng paghihirap na ito sa mga Hudyo.
Ngunit tandaan mo na hindi ka makatatakas sa parusa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi kong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibik. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon din ako, iingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang madla mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Magsitayo po ang lahat. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, pumasok si Jesus sa Jericho. At naglakad sa kabayanan, do'y may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Sakeo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak, at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus, kaya't patapos siyang napaunado makyat sa isang puno ng sikomoro upang makita niya si Jesus sa magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingalad, sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba, tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may naidayang sinuman, 4 na ibayo ang sasaoligo sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayanang ito. Libin ni Abraham ang taong ito sabagat naparito ang anak ng Diyos upang hanapin at niligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po. At ngayong araw din po ay ating ginugunita si Santa Cecilia, isang dalagat martir ng simbahan, patrona ng mga musicians at gayon din ng sacred music. Nung nagdaang linggong ito, ang ebanghelyong napakinggan natin ay tungkol sa the parable of the talents. Ngayong araw, ang ebanghelyo ay tungkol sa halos ganun din ang kwento. Kung sa parable of the talents, yung Panginoon ng mga alipin ay pinagloban sila ng piso. Isa ay 5,000 piso, yung ikalawa ay 2,000 piso at yung isa ay 1,000 piso. Ang pinakasentro ng mensahe ng talinhagang iyon ay yung pagtitiwala ng Diyos ay binibigay sa mga tao sa lahat ng biyayang kanyang ipinagkatiwala at gayon din tayo mga pinagkatiwalaan sa huling bahagi ng ating buhay sa pagharap natin sa Kanya ay magsusulit sa ating Panginoon. Ngayong ikalawang araw ng ating nobenaryo, yung gospel na nabasa ni Father Caloy ay kahapon yon. Yung ngayon po ay tungkol din sa isang tao na gagawing hari. At bago siya gawing hari, ay pinatawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin na binigyan ng tig-isang salaping ginto. At matapos ibigay yung tig-isang salaping ginto, ang sabi nung tao doon sa kanyang mga alipin, ipangalakal ninyo iyan. So yun ang instruction, ipangalakal nyo iyan. So umalis yung tao para gawing hari, bagamat may mga tumututol, kayon makalipas sa ilang panahon ay nagbalik ang hari. At pinatawag niya yung mga alipin para pagsulitin. Yung una ay, sabi nga, patapos siya ipangalakal ito,
tumubo ito ng 10. Yung pangalawa, tumubo ng 5. Ngayon, yung pangatlong humarap, meron bang tinubo? Wala. Bakit? Bakit? Dahil ang ginawa niya ay binalot sa panyo at itinago yung isang salaping ginto. At anong dahilan kung bakit niya yun ginawa? Anong dahilan bakit niya yun ginawa? Dahil sa takot niya doon sa tao, doon sa Panginoon niya. Kasi sabi nga doon, kayo po ay gumagapas at naghahasik sa hindi nyo tinamnan. Ngayon, dahil sa takot, tatanungin ko po kayo, tama ba o mali ang ginawa ng pangatlong alipin? Tama ba o mali yung ginawa ng pangatlong alipin? Tama ho ba yun? Na itinago niya. Tama ho ba yun? Kaya bago sagutin niya, bigyan natin ng background yung pagbasang ito. Yung historical background ng talinhagang ito. Sa kasaysayan ng Israel, ang bansang Israel ay parating nasasakop ng mga kaharian at imperyo na malalakas kumpara sa kanya. Ngayon, nung kapanahunan ng Panginoon, sino ang sumakop sa bansang Israel? Ang imperyo ng Roma. Kaya mga tinatalagang mamamahala doon ay mga puppet king. Mga puppet king. At dahil ganun ang senaryo ng Israel, yung mga tao na may malawak na ari ng lupain, kadalasan po, hindi sila doon naninirahan sa labas ng Israel. Kaya yung kanilang mga lupain, anong ginagawa? Ipinamamahala po nila sa tinatawag nating household managers. Household managers. Kaya yung mga alipin sa talinhaga o doon sa sinabi ng Panginoon ay sila yung mga household manager. Ang sabi sa kanila, ipangalakal nyo iyan. Paano pangangalakal ang gagawin nila? Money lending. Pag sinabi nating money lending, ano ibig sabihin po noon? Nagpapautang. Nung panahon ng Panginoon, irregular iyan. Bakit? Napakataas silang magpatong ng interest. Daig pa ho ang 5-6. Siguro 9-10. Daig pa ho ang 5-6. Pero hinahayaan ito ng mga may-ari ng lupain. Bakit? Kasi ang concern lang nila, yung tubo. Yung tutubuin ng kanilang ari-arian. Kaya sa kanila, okay lang yan. Sige, mangalakal kayo sa ganyang pamamaraan. Patungan ninyo ng patungan. Ang malaking interest yan, ang mahalaga, ibalik ninyo sa akin yung tutubuin. Yun ang mahalaga. Doon sa mga may-ari ng pangalupain. Ngayon, tanongin ko ulit kayo, tama ba yung ginawa nung pangatlong alipin na balutin lamang sa panyo yung salaping ginto at ito itago? Tama ba yon? With that background. Hello? Tama ba yon o mali? Tama, mali? Tama, mali? Tama. Sino nagsasabing tama? Taas ang kamay. Sino nagsasabing mali? Okay. Background, di ba? Yung pangangalakal, money lending, nagpapautang, mataas ang interes. Sino naghihirap? Yung mga nangungutang. Yung pagtatago nung alipin, nung pera, ay pagkapahigyan niya, hindi siya sang-ayon. Saan? Doon sa maling pamamaraan ng pangangalakal. Ito'y pagtutol niya
Ito'y pagtutol niya dun sa maling pamamaraan ng pangangalakal. Nag-guess yun na po. Nag-guess yun na. Pinapahig niya ngayon doon sa Panginoon niya na hindi ako sang-ayon sa ganitong uri ng sistema. Hindi ako sang-ayon sa ganitong uri ng sistema. Oo nga, pinagkatiwala mo sa amin iyan, pero sakim ka sa kayamanan. Sakim ka sa kayamanan. Obserbahan niyo po yung gospel na ito. Hindi na sinabi na ito'y tungkol sa paghahari ng Diyos. Basta sinabi lang ito ng Panginoon. Kahit hindi ito naglalarawan kung sino ang Diyos doon sa ginawang hari. Pero ito'y magandang makita natin yung ginawa nung alipin na pagtutol. Hindi pagsang-ayon sa maling sistema ng pangangalakal nung panahong iyon ng ating Panginoon. Nanindigan siya sa kung ano ang tama. Itatago ko tong pera. Hindi ko ito pangangalakal. Dahil mali ang pamamaraan. Marami ang naghihirap. Kaya, tama, mali yung ganyang ginawa. Tama, mali. Tama. Sa ating pong unang pagbasa sa aklat ng Makabeyo ay ating natunghen muli. Kahapon diba si Eleazar, yung pinakakain ng karne ng baboy. Hindi rin siya sumang-ayon. Mas pipiliin pa niyang mamatay kaysa lumabag sa kautusan ni Moises at sa Panginoon. Ganun din na natin natunghayan sa ating unang pagbasa ngayon. Ito na may kwento sa mag-iina. Meron siyang 7 anak, pinakakain din ng karning baboy, pero tumanggi pa rin. Yung unang 6 namatay na o pinatay na. Yung bunso, nililigawan pa nung hari. Nililigawan pa na, sige, kumain ka rin, magiging kaibigan kita, mabubuhay ka ng maayos, maganda. Pero itong nanay, medyo madrama. Anak, tandaan mo, hindi ko alam kung paano kita dinala sa sinapupunan ko ng 9 na buwan, pinasusukitan ng 3 taon, etc., etc. Pero sa bandang huli, yung anak na mismo ang nagsalita. Ano pang hinahintay ninyo? Napakasabang hari. Nanindigan sa kung ano yung tama para sa kanila. Sa kung anong tama. Alam nila na sa kautusan ni Moises, pinagbabawal ito. Sa kanilang relihiyon, pinagbabawal ito. Pero nanindigan sila. Pinanghawakan nila kung ano yung tama at dapat na gagawin. Si Santa Cecilia, ganyan din po. Martir ng ating inang simbahan. Pinakasal siya kay Valeriano, isang pagano. Ngayon, nung makasal sila, nakiusap si Santa Cecilia na walang mangyari sa honeymoon. Bakit? Kasi nakatalaga si Santa Cecilia sa Panginoon. At pumayag naman si Valeriano. Hanggang sa unti-unti ay naikayat niya na sumampalataya sa ating Panginoon. At hindi lang si Valeriano, pati yung kapatid niya si Tiburcio ay naikayat din na sumampalataya sa ating Panginoon. At dahil sa kanilang pagsampalataya sa Panginoon, ito yung naging mitya ng kanilang buhay. 7 siglo, lagana pa rin po ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Dinakip sila, una dinakip yung asawa ni Santa Cecilia para talikuran ng pananampalataya. Di nila nagawa. Pinatay sila. Santa Cecilia ganun din. Bagamat nandun yung threat
na siya'y patayin, na siya'y pahirapan, nanindigan siya para sa pananampalataya, para sa ating Panginoon. Pinanghawakan niya kung ano yung tama, kung ano yung mabuti, at kung ano yung nararapat. Wala rin pinagkaiba yan sa ating patrong si Apostol San Andres. Nanindigan para sa pananampalataya, lumaban para nilabanan ang mali na namamayani nung panahong iyaon. Magandang makita ito sa ating buhay ngayon. Tayo ba mga kapatid, kaya ba nating manindigan para sa tama at mabuti? Kaya ba nating lumaban o labanan kung ano ang mali at masamang gawain? O dumarating pagkakataon na we compromise everything. Kasi minsan, baka sumasabay na lamang tayo sa agos. Ito yung ginagawa ng marami. Ito yung uso ngayon. Bagamat mali, bagamat masama, sige, sumabay na lamang tayo. O di kaya sa mga kabataan, tinatawag nating peer pressure. KJ ka naman, kung di ka sumama sa amin. Kaya ba nating manindigan para sa tama, para sa mabuti? Kung manindigan tayo para sa tama, kung tututulan natin kung ano yung mali, umasa tayo. Pagtatawanan tayo. Iiwanan tayo nag-iisa. Ichichismis tayo. Lahat yan posibleng maranasan natin. Pero tandaan natin mga kapatid, sa huli, haharap tayo sa Diyos. Magsusulit tayo sa Diyos. Magsusulit tayo sa Diyos. Nawa, pagkalooban tayo ng biyaya ng Diyos, ng matibay na pananampalataya, lakas ng loob, para manindigan, tumayo sa kung anong tama at mabuti, at talikuran, tanggihan, kung anong masama, at kung ano ang mali. Amen. Sa diwa ng pagtitiwala, sa biyaya ng pagtuwag ni San Andres, iluhog natin sa butihing Panginoon ang ating mga kaibigan sa diwa ng ating sama-samang pagluhog. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang hiling ng iyong bayan. Panginoon, dinggin ang hiling ng iyong bayan. Para sa inang simbahan, upang ang panawagan na patuloy na pagtahak sa diwa ng sama-samang paglalakbay sa pananampalataya ay maging isang buhay na layunin at hangarin para sa lahat na binyagan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang hiling ng iyong bayan. Para sa mga naglilingkod sa pamahalaan, upang ang bawat lingkod, sibil, ay magsikap na matamo ang
galang kapayapaan, batay na rin sa karapatan at karangalan ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang hiling ng iyong bayan. Para sa ating parokya, upang bilang isang pamayanan, nagpapasalamat sa pamana ng 236 na taong pamimintuho sa dakila apostol na si San Andres ay mabuklod sa landas na mas malawi na pag-ibig, malalim na pananalig at matatag na pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang hiling ng iyong bayan. Para sa intensyon ng mga kabahagi ng pangkalatang lupon ng paghahanda para sa ating pistang bayan upang manatili makabuluhan ang kanilang paglilingkod at pagkalooban sila ng ibayong inspirasyon at kalakasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang hiling ng iyong bayan. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, para sa ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, mga tagapagtangkilik at tagapagtaguyod, upang ang lahat ng ating mga kahilingan ay mabiyayaan ng karapatan ng kasagutan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang hiling ng iyong bayan. Para sa lahat ng mga mahal nating yumao, lalong higit silang mga nangangailangan ng paglingap ng ating mga panalangin upang tamasahin nila ang biyaya ng muling pagkabuhay sa piling ng butihing Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang hiling ng iyong bayan. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating lahad sa Diyos, iba pa nating mga intensyon at panalangin. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin at itulot mo ang iyong biyaya ay patuloy na gumabay sa iyong simbahang hinirang sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihanda, kayong si Santa Cecilia ay ginugunita. Kasihan mo ang mga ito katulad ng iyong pagkalugod sa nagpakasakit na martir sa paninindigang lubos, sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, kayong aming kagalakan na si Santa Cecilia ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis sa aming Obispo at ng Tanang Kabarian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, at ang kanyang kabiyak na puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Andres, naming Pintakasi, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagupiling mga nakagagaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, baghangad at pagbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Isod. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanihan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Cecilia sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen.
Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialin na natin ang pagdiriwang ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na manandigan sa tama at mabuti. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon.